Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 711. Ito ay natural na gumuhit ng maraming naiinggit na tingin mula sa karamihan. Gayunpaman, talagang hinamak ni Silas ang gayong pag-uugali. Halos lahat ng dumalo ay may mga medalyang militar, ngunit walang lumabas nito. Oh, and do you remember how we almost got a special class merit pero ninakaw ito ng isa pang sundalo sa squad natin? Kawawa naman iyon. Alam ko, kami ang nakatagpo ng intel, ngunit ninakaw lang ng lalaking iyon ang kredito mula sa ilalim namin. Hay nako, galit pa rin ako sa lalaking iyon hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, mas maganda ako ngayon. Nagbubulungan lahat ng grupo ng mga lalaki. Pagkatapos ng lahat ng pagmamayabang na iyon, dumating ang iba pang mga veterano upang malaman ang kanilang mga pangalan, na sina Brad Guzman, Xerxes Lewinsky, at Gordon Wheeler. Hindi inaasahan ni Silas na ang mga lalaking iyon ay minsang naging kasama ni Levi. Nagsimula si Levi bilang isang pribado bago palihim na itinalaga sa hilagang rehiyon. Kaya't ang mga lalaking ito ay dapat na nasa parehong pangkat niya. At sa totoo lang, lahat ng merito na nakuha nila ay halos walang kinalaman sa kanila. Lahat sila ay salamat kay Levi na inilagay ang kanyang buhay sa linya. Si Levi ang nakalusot sa command post ng kalaban, ngunit ang tatlo ay walang kahihiyang dumating upang makawin ang limelight. Dahil din kay Levi kaya lang ang kumpanya nila ay matagumpay na naipagtanggol ang kanilang base nang mawala sa kanila ang buong regiment. Muling ninakaw ng tatlo ang kulog ni Levi. Ang lahat ng mga merito na ipinagmamalaki nila ay dahil kay Levi. Wala silang ginawa kundi buong-buong kunin ang kredito. Ang tatlo ay palaging walang iba kundi mga palaboy na nag-skating sa buhay. Gusto nilang gumawa ng mga lalaki mula sa kanila, kaya ipinalista nila sa militar. Kaya sa kabila ng pagsusuot ng uniforme ng militar, hindi sila naging sundalo sa puso. Kaya, nasiyahan sila sa lahat ng uri ng espesyal na pagtrato, ngunit hindi sila kailanman nagsisikap sa panahon ng pagsasanay at nagdulot pa ng lahat ng uri ng problema. Kapag sila ay pumunta sa larangan ng digmaan, sila ay palaging unang itik at tumakbo din. Kaya sa huli, marami silang parangal sa militar na ipagyayabang sa kabila ng ilang sandali lang na nakauniforme sila. Sa katunayan, hindi maintindihan ni Levi kung bakit ang kanyang mga merito at kaluwalhatian ay nahulog sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi siya ang uri na nagmamalasakit sa kredito at karangalan. Bukod dito, ang mga medalya ay napupunta sa mga lalaki sa parehong squad at nakikibahagi sa parehong dorm sa kanya, kaya hindi siya nagsalita tungkol sa kanilang mga ginagawa. Gayunpaman, ang kanilang pag-uugali ay lalong lumala. Siya ang palaging lumalaban sa kalaliman ng trenches habang ang tatlo ay tahimik na nakaupo sa likod at kinokolekta ang mga parangal. Ang huling espesyal na klase ng merito na kanilang pinag-usapan kanina ay isa na sa wakas ay tumanggap na tanggapin ni Levi. Agad itong naghasik ng binhi ng puot sa kanila. Kung nakuha nila ang espesyal na merito ng klase, kung gayon nasiyahan sila sa isang mas mahusay na pamumuhay pagkatapos na ma-discharge mula sa serbisyo militar. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, hindi lamang sila nakaramdam ng anumang pasasalamat kay Levi, ngunit ginugol pa nila ang halos lahat ng kanilang oras sa pakikipag-usap tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, talagang nalaman nilang nasa South City si Levi, kaya, sinadya nilang mag-anyaya sa kanya. Sa kaso ni Levi, maaari siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa matapang na pagnanakaw ng kanyang kaluwalhatian. Ngunit dahil sila ang kanyang unang batch ng mga kasama, pinili niyang huwag na itong gawing big deal. Sa sandaling iyon, may tumalon sa karamihan at nagmungkahi, para sa pagpupulong kay Chief Williamson, bakit wala tayong Brad Guzman at ang dalawa pang kumakatawan sa atin? Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Magandang ideya yan. Silang tatlo ang may pinakamaraming medalya ng militar sa aming lahat, at ang kanilang mga karera sa militar ay ang pinakanamumukod-tangi. Tiyak na karapat-dapat sila sa karangalan na makipagkita kay Chief Williamson. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 712. Ang lahat ng mga sundalo ay masayang sumang-ayon sa planong ito at walang sino mang sumalungat sa karamihan. Hindi napigilan ni Brad, Xander, at Gordon ang mapagmataas na tingin sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, dumating si Levi sa hotel na may hawak na imbitasyon.
Nang makita siya ni Silas ay agad itong bumangon para salubungin siya ngunit naunahan siya ni Brad at ng dalawa pa. Garrison, sa wakas nandito ka na. Taon na ang lumipas. Sumandal ang tatlo at niyakap si Levi para iparamdam sa iba na sobrang close silang lahat. Lahat, makinig kayo. Hayaan mong ipakilala kita sa isang tao na dating kasama sa ating squad, si Levi Garrison. Siya ay walang iba kundi ang taong nagnakaw ng espesyal na merito ng klase mula sa amin. Nilinggan ni Brad si Levi at binigyan ito ng pabirong hampas sa likod. Siya nga pala, pinaglalaban ka pa rin namin yan, ikaw na bastos. Nakangiti at mukhang nagbibiroan ang tatlo, ngunit nahadyap pa rin ni Levi ang pagkislap ng sama ng loob sa kanilang mga mata. Nabalitaan ko na nagtatrabaho ka bilang isang security guard ngayon. Tanong ni Gordon habang tinatapik ng malakas si Levi sa mga balikat. Tama iyan. Sa lahat ng mga veterano, parang ikaw ang may pinakamasama ngayon. Bakit ka nagtatrabaho bilang security guard? Ang pinakamaliit na magagawa mo ay maghanap ng trabaho bilang isang bodyguard o isang bagay. Tama iyan. Mayroon kaming isang babaeng sundalo na napakahusay. Nandyan siya, Silas, sabi ni Xerxes habang nakaturo kay Silas. Nagtatrabaho siya bilang bodyguard, at may taunang sweldo siya na 10 milyon. Naghagis pa ang amo niya ng bahay at kotse para sa kanya. Tumayo si Silas at binigyan si Levi ng nakakatakot na ngiti. Kahit kailan sa 1,000,000 taon ay hindi niya akalain na sila ay mga kasama ni Levi. Garrison, nakakahiya ka sa amin sa Northern Region. Ngumisi si Brad. Nanatiling tahimik si Levi, ngunit ang kanyang tingin ay naglakbay sa bungkos ng mga medalyang militar na nakalatag sa mesa. Bakas ang awkwardness sa mukha ng tatlo nang mapansin nila kung saan nakatingin si Levi. Naturally, alam nilang ang mga medalyang militar na iyon ay kay Levi lamang, at wala silang kinalaman sa mga ito. Ngunit hindi sila basta-basta nahuhulog. Nagseselos ka ba? Kung naging mas matapang ka at lumaban kasama namin, magkakaroon ka rin ng sarili mong mga medalya. At saka, nagtatrabaho ka lang bilang isang kakarampot na security guard kahit na naswipe mo na ang aming special class merit. Sa kabilang banda, kulang lang tayo sa isang merito na iyon, kung hindi, natanggap na sana natin ang lahat ng tagumpay ng militar. Nakakahiya talaga. Nagsimula na ring magsipa ang ibang mga sundalo. Kasama, hindi ka masyadong loyal. Hindi mo dapat ninakaw ang credit nila, lalo na't galing kayo sa iisang squad, pang-iinis ng isa. Tumanggaw si Levi bilang tugon. Ako ang naglagay ng trabaho so syempre, I deserve the medal. Anong kinalaman yan sa kanila? Nararapat sa iyo iyan. Katawa-tawa. Sinong maniniwala dyan? Talagang ayaw ko. Malinaw na wala sa kanila ang naniwala kay Levi. Nakatanggap sila ng napakaraming medalya ng militar sa buong karera nila, na nagpapakita rin na mayroon silang kakayahan na gawaran din ng espesyal na merit ng klase. Pero tingnan mo, nabigyan ka ba ng iba? Mga medalya bukod sa medalyang iyon. Nguso ng isa pa. Ngumisi din si Brad kay Levi. Tama iyan. Wala ka na bang ibang medalya maliban sa isang espesyal na merit ng klase, di ba? Sigurado ka bang gusto mong ikumpara sa akin ang mga medalya ng militar? Ngumisi si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 713. Talagang matagal na niyang nakalimutan ang lahat ng kanyang mga medalya. Ngunit ngayon na ang mga loting ito ay may kamangmangan na hinaharas siya, napagpasyahan niya na kailangang alagaan ang mga bagay minsan at para sa lahat. Ang tatlo ay sumabog sa mga alon ng mapanuksong tawa. Ha! Ihambing ang mga medalya ng militar. Kasama kami. Nawala ka na ba sa isip mo? Kung talagang may ganoong karaming medalya sa militar si Levi, hindi na siya magtatrabaho bilang isang security guard. Ang bagay ay, umalis si Levi sa kanilang squad dahil sa matinding pinsala. Kaya, natural nilang ipinapalagay na ang kanyang karera sa militar ay natapos din noon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Levi ay na-reassign lang sa isang top secret squad. Inilabas ni Levi ang kanyang telepono at tinawagan si Phoenix. Ako ito. Dalhin ang ilan sa aking mga medalyang militar sa Oceanic Restaurant. Ha 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 ha. Dumobol ang tawa ng tatlo. Ilang medalya ang mayroon ka na kailangan mo nang maghahatid sa iyo. Itigil mo na ang lokohin mo, Garrison. Ngumisi si Gordon.
Kitang-kita rin sa mga mukha ng ibang mga veterano ang mga ngisi. Masaya silang naaaliw sa maliit na palabas ni Levi. Ang bagay ay, ang tatlo ay talagang nagkaroon ng napakaraming medalya ng militar at hindi may kakaila ang pinakapinapuri sa lahat sa pagtitipon. Ang iba pang mga veterano, na kasing matagumpay ng kanilang mga karera, ay wala man lang kalahating medalya gaya nila. Kaya't si Levi ay malinaw na gagawin lamang ang kanyang sarili na tanga, lalo na't siya ay medyo ordinaryo kung ikukumpara sa lahat. Nang makita ang lahat ng ito, labis na nabalisa si Silas. Isang malamig na kislap ng pawis ang bumuhos sa buong katawan niya. Gusto niyang sabihin sa lahat ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Levi, ngunit nagbago ang isip niya matapos makita ang determinadong pagmumukha nito. Ibinalik ni Levi ang atensyon kay Brad at sa dalawa pa. Napataas ang kilay niya sa mga mapang asar nilang ekspresyon. Maaari ka bang matulog sa gabi na alam mong kinuha mo ang dapat na akin? Hindi ba kayo nakakaramdam ng kahit isang onsa ng kahihiyan? Ako, saglit na nag-alinlangan ang tatlo bago mabilis na nakabawi. Ano bang pinagdadaldal mo? Ginawaran kami ng mga medalyang ito dahil inilagay namin ang aming buhay sa linya. Ang lahat ay maayos na naidokumento sa mga file, at ang isang madaling paghahanap ay magpapatunay sa amin na tama. Sino ka para subukan at nakawin ito sa amin? Kasuklam-suklam ka, Garrison. How dare you claim our medals for yourself? Lahat ng iba pang mga veterano ay naniwala kay Brad at sa kanyang mga kaibigan, kaya natural nilang ipinapalagay na si Levi ay nagsisinungaling din dito. At tinatawag mo ang iyong sarili na isang mandirigma ni Erudia. Nakakahiya ka sa aming lahat. Wala ka na bang ibang magandang gawin kundi ang maghangad ng mga medalya ng militar na walang kinalaman sa iyo? Karamihan sa mga tao sa silid ay nagagalit. Huwag mong sasabihin kahit kanino na pinagsilbihan mo sa North. Ayaw naming makisama sa mga kaiyahiyang katulad mo. Ano, hindi mo gusto ang sinabi ko? Pagkatapos ay halika, labanan natin ito. Ungol ng isang maskuladong mandirigma. Mabilis na humakbang si Silas, umaasang ipagkalat ang sitwasyon. Lahat tayo dito magkakasama. Hindi na kailangang magalit. Sige, dahil ikaw ang nagtatanong, wala akong gagawin. Pero, kung walang magde-deliver ng mga dapat niyang medalya, then I can't guarantee I'll keep my cool, the same guy roared. Kaya naman, lahat ay nakatitig kay Levi ng may pag-asa, naghihintay para sa kanyang mga medalya na dumating. Hindi nagtagal, sumugod si Phoenix na nakasuot ng casual na damit sa eksena. Sa kanyang mga bisig ay isang army green box. Bang! Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 714. Bumulaga sa lahat ang tunog ng pagtama ng kahon sa mesa. Lumingon si Phoenix kay Levi at bumulong sa kanya. Masyado kang maraming medalya. Isang kaso lang ang kaya kong makuha. Lahat ng mga medalya ni Levi, at talagang marami, ay nasa pangangalaga ni Phoenix. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Levi. Huwag kang mag-alala, ang mga ito ay higit pa sa sapat. Ang pag-uusap ng dalawa ay ikinagulat ng mga nakatayo sa kanilang paligid. Sinabi ba niyang napakaraming medalya ng militar? Teka, ilang medalya ang mayroon siya na kailangan niya ng ganoong kalaking kaso? At, may higit sa isang kaso. Si Brad naman ay nakaplaster pa rin sa mukha ang parehong pagngisi. Buksan mo ang kaso at ipakita mo sa amin. Walang paraan na may mga medalya sa loob. Eksakto. Sino sa tingin mo ang niloloko mo sa kaong iyon? Sina Gordon at Xerxes ay natural na tumangging maniwala sa kanya. Si Levi ay nasugatan at pagkatapos ay pinalabas ng maaga sa kanyang karera sa militar. Ang Special Class Merit ay dapat ang tanging medalya na natanggap niya. Tinatamad na sumulyap si Levi kay Phoenix at itinuro, buksan ang kahon. Magalang na kinuha ni Phoenix ang isang susi, binuksan ang kahon, at itinaas ang takip. Nalaglag ang panga ng lahat dahil sa nakita. Mayroong hindi bababa sa 100 medalyang militar na nakalagay sa kahon. Maging ang tatlo ay nagsimulang magpanik. Hindi ito maaaring totoo, tama ba? Ngunit kung peke ang mga ito, saan kaya makakahanap si Garrison ng napakaraming pekeng medalya sa ganoong maikling paunawa? Tsaka, hindi naman niya sinasadyang magpahatid sa kanila kung magiging peke lang, di ba? Isinubsob ni Levi ang kamay sa case at kumuha ng medalyang kulay itim. Special Class Merit, hingal ng ilan sa mga lalaki.
Ngumisi si Levi. Itong medalya ang sinabi mong ninakaw ko sa iyo. Clack. Marahang inihagis ni Levi sa mesa, bago inabot ang isa pang kulay itim na medalya. Wow! Isa na namang special class merit yan. Ang medalyang ito, natanggap ko 5 taon na ang nakakaraan sa labanan sa Catskills nang pinugutan ko ng ulo ang Commander-in-Chief ng kalaban. Ano? Mayroong 400,000 sundalo na lumaban sa labanan sa Catskills. Pero, si Levi ang pugutan ng ulo ng Commander-in-Chief. Sino ba talaga siya? Hindi pinansin ni Levi ang gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha at nagpatuloy sa paglabas ng isa pang kulay itim na medalya. Isa pa, napasinghap ang lahat sa nakita. Natanggap ko ito dahil ako ang unang nakalusot sa kuta ng kaaway sa Hilagang Rehiyon. Clack! Muli itong inihagis ni Levi sa mesa. Napatingin ang lahat sa 3 medalyang nakalatag doon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ay mga tunay na medalya. Talagang nakakatakot na mga medalya. Ang 3 ay nasa kumpletong panic mode ngayon. Nakatitig sila kay Levi na nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang mga bibig. Gayunpaman, hindi pa tapos si Levi. Patuloy siyang gumuhit ng sunod-sunod na medalya sa labas ng kahon. Mayroong ilang dosina sa kanila, at lahat ay special class merit. Ang mga ito ay iginawad para sa magkatulad na mga kadahilanan, kaya wala talagang masasabi. Ang komantong ito ay halos nagpagulo sa lahat. Walang masyadong sasabihin. Mayroong hindi bababa sa 70 o 80 medalya ng special class merit doon at sabi niya walang gaanong masasabi. Sino lang ang taong ito? Saan nga ba siya nanggaling? Pagkatapos ay ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Brad, Xander, at Gordon. Parang tahimik na inaakusahan ng kanilang mga mata ang 3 na nag-iingat ng impormasyon. Di ba sabi niyong 3 isa lang siyang security guard? Bakit ang isang bodyguard lang ay magkakaroon ng napakaraming special class merit? Ang mga mukha ng 3 ay ganap na distorted noon. Hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 715. Pagkatapos ay walang pakialam na kumuha si Levi ng medalyang kulay lila mula sa kahon. Ang medalyang ito ay nalitaw sa lahat. Ito ay kulay ube, at isa na hindi pa nakita ng sinuman. Anong klase ito? Maaari ba itong mas mataas kaysa sa special class merit? Kung susuriing mabuti, may magandang nakaukit na imahe ng isang tirin sa medalya. Itong Tiril Military Medal ay iginawad 3 taon na ang nakararaan noong ako ay nasa silangan na nakikipaglaban kay Erendel. Inalis ko ang 300,000 kalaban at nabihag ko ang isa pang 100,000. Sabi ni Levi. Grabe, namutla ang mukha ng mga lalaki. Narinig nilang lahat ang labanan sa pagitan ng Eastern War Zone at Erendel. Ang digmaang iyon ay tumagal ng 3 buong araw at 3 buong gabi, at nagawa nilang lumaban sa mismong kabisera ng Erendel bago ito tuluyang nawasak. Ang buong Erudia ay nagdiwang ng matagumpay. Pagkatapos ay naglabas si Levi ng isa pang kulay purple na medalya. Ito ay isa pang natanggap ko 3 taon na ang nakakaraan. Ang Felee Nation ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa Southern Region at nagdulot sa amin ng malawak na pinsala. Pinangunahan ko ang aming mga tropa na sumugod sa kanila, at nilipol pa namin ang buong Felee Nation. Muli, mas maririnig pa ang matalim na paghinga na umaalingaw-ngaw sa silid. Maaari nilang hulaan ang pagkakakilanlan ni Levi pagkatapos marinig ang kanyang account. Ang labanan na sinabi niya ay isa na dapat marinig na kwento sa mga sundalo at paulit-ulit na isinalaysay. Kaya alam ng lahat ang kwento tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Si Brad ay may isang napaka hindi kasiya siyang ekspresyon sa kanyang mukha, na para siyang nasasakal sa isang langaw. Hindi siya pinansin ni Levi at naglabas ng isa pang medalya mula sa case. Sa pagkakataong ito ay isang kulay gintong medalya. May mga medalyang kulay ginto. Wala pang nakakita ng mga medalyang kulay ginto. Ano ba, wala pa akong narinig na may nagbanggit sa kanila noon. Ang ukit sa medalyang ito ay isang napakagandang dragon. Alam ng lahat na ang dragon ay simbolo ni Erudia. Nangangahulugan ito na ang medalya mismo ay maaaring maging simbolo din ng bansa. Ang Purple Kirin Military Medal ay iginawad sa mga pinahahalagahan ng bansa. Kaya, ang gintong medalya ay maaaring isa lamang na iginawad sa tunay na Diyos ng digmaan ni Erudia.
Hawak ni Levi ang mabibigat na medalya sa kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ang medalyang ito ay tinatawag na Dragon Military Medal, o ang Dragon Medal lang. Ito lang ang kauri nito sa kasaysayan ng Erudia. Bumagsak. Katatapos lang magsalita ni Levi nang biglang bumagsak ang tatlo sa sahig. Laking gulat nila kaya hindi na nakapagtataka kung mag-blackout sila kaagad. Sinong mag-aakala na ang kapwa nila kasama, ang dating kasama sa kanilang squad, ay magiging isang taong nagmamay-ari ng nag-iisang Dragon Military Medal sa Erudia. Ang iba ay nanginginig din sa kanilang mga sapatos. Maging si Silas, na alam ang tunay na pagkatao ni Levi, ay hindi exempted na maapektuhan ng atmosfera sa silid. Ang paghahanap sa kanilang mga sarili na nakatayo sa harap ng isang napaka-revered na tao ay nagpabilis ng kanilang dugo sa tuwa. Pero hindi pa tapos si Levi. 2 taon na ang nakalilipas, gamit ang sarili kong kamao, natalo ko ang isang koalisyon ng hukbo kasama ang 18 Nation Alliance. Upang parangalan ako sa aking walang kapares na mga kakayahan, ginawaran ako ni Erudia ng Dragon Medal na ito at itinaas ako sa isang 5-star na ranggo na God of War. Ako rin ang nag-iisang Diyos ng digmaan na may 5 bituin sa kasaysayan ng Erudia. Iyon ang rurok ng aking karera, at ang aking pangalan ay naisulat sa kasaysayan. Hindi ko malilimutan ang araw na ginawaran ako ng medalyang ito. Naputol ang boses ni Levi habang naliligo siya sa kanyang mga alaala. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 716. Napabuntong hininga ang lahat ng sumaludo si Silas at nagpahayag. Saludo sa ating hepe. Saludo sa ating bayani. Kuwait. Parang wake-up call sa iba ang boses ni Silas habang mabilis silang nagpupugay sa God of War na nanginginig ang katawan at puno ng luha ang mga mata. Ang mga luha ay hindi lamang para sa karangalan na makaharap ang Diyos ng digmaan, kundi pati na rin ang mga kwento sa likod ng bawat badge na kanyang nakuha. Ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay ang tagapagtanggol ni Erudia, ang nagbigay sa kanila ng kapayapaang kanilang tinitirhan. Excited ang lahat. Para silang bumalik sa kampo ng militar. Lalaban kami sa tabi mo kung may digmaan. Sigaw ni Silas at sunod-sunod sa kanya ang lahat. Maging si Phoenix ay itinuwid ang kanyang katawan habang inaalala ang panahon na nilalabanan nila ang pagsalakay mula sa alyansa. Panahon iyon ng kadiliman, ngunit panahon din ng himala. Habang inaakala ng mundo na babagsak si Erudia, pinangunahan ni Levi ang hukbo upang ibalik ang alon, at tinalo ang 18 Nation Alliance. Ang Diyos ng digmaan ay pumatay ng libu-libong mandirigmang maladyos na ipinadala ng 18 bansa gamit ang kanyang mga kamay na bakal. Ang laban na iyon ang naging dahilan kung bakit si Erudia ay isa sa mga pinakamalakas na kapangyarihan ngayon sa halip na isang umuunlad na bansa. Ang tatlo ay nabunutan ng dugo sa kanilang mga mukha. Hindi na nila kailangan pang maghinala sa pagkakakilanlan ni Levi dahil nasabi na ang katotohanan. Pinandilatan ni Levi ang tatlo at naghamon, gusto mo pa bang ikumpara ang bilang ng mga medalya? 4. Nawalan ng masabi si Brad Guzman. Mayroon akong 12 ng mga medalya dito. Kailangan mo bang sabihin ko sa iyo ang kwento sa likod ng bawat isa sa mga medalyang ito? Walang ibang masabi ang tatlo kundi ang lumuhad sa harapan niya at humingi ng tawad. Hindi man lang sila napalapit sa pagkukumpara sa kanilang sarili kay Levi. Ngumisi si Levi at dahan-dahang ibinalik ang kanyang mga medalya sa case bago itinoon ang kanyang mga mata sa mga medalya ni Brad sa mesa. Hahayaan ko na ang slide na ito, ngunit kayong tatlo ay lumampas sa linya. I was the one who risked my life to complete the mission for these medals and yet you guys took credit for it. Ngayon, sinasabi mo pa ba na sa iyo ang mga ito? Hindi. Mabilis na umiling si Brad at ang kanyang mga partner in crime. Kahit baliwalain ko ang mga maling gawain mo, kailangan ko pa ring bawiin kung ano man ang pag-aari ko. Kahit na third-class award, isa pa rin itong karangalan na para sa akin. Ito ay patunay ng aking sakripisyo. Phoenix, kunin ang mga medalyang ito at alisin sa kanila ang kanilang mga nagawa. Utos ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 717. Opo, Ginoo. Agad namang sumagot si Phoenix. Wala kayong kwenta. Umungol si Levi at pinalaya si Brad at ang kanyang mga kasama, naiwan ang iba na nanginginig sa takot. Ang layunin ng pagtitipon ay talakayin kung paano nila dapat tanggapin si Ezra. Gayunpaman,
Sa halip na gawin iyon, ito ay naging isang kaganapan kung saan nasaksihan nila ang tunay na mukha ng Diyos ng digmaan. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat ang dahilan kung bakit pupunta si Ezra, ang punong commander ng Western Region, sa South City. Sa wakas ay nakuha na nila ang kanilang sagot. Dumating siya upang makita ang Diyos ng digmaan. Hindi mo kailangang maging masyadong tense, sabi ni Levi. May i-announce pa ako. Silas, please. Tumango si Silas. Ang boss na kausap ko kanina ay si Chief. Natanggap ako bilang bodyguard sa asawa ni Hepe. Hayaan mo akong gawing simple. Nagpaplano akong magtayo ng isang hindi masisira na security team sa Morris Group, kaya ikatutuwa ko kung sino man dito ang handang sumama sa amin, paliwanag ni Levi. Isali mo ako. Ako rin. Kuwit. Ang bawat isa ay nagsimulang magboluntaryo na para bang ito ay isang minsan sa isang buhay na pagkakataon, na ito ay para sa kanila, walang mas malaking karangalan kaysa magtrabaho para sa Diyos ng digmaan. Hindi ko kailangang bayaran. Sigaw ng isa. Hindi, lahat ng tao dito ay binabayaran ayon sa presyo ng merkado. Isa lang naman ang hiling ko. Bantayan ang kumpanya ng buong lakas. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Levi matapos asikasuhin ang bagay na iyon. Nalutas na ngayon ang kaligtasan ng mga empleyado ng Morris Group. With that, umalis na sina Levi at Phoenix para matuloy ang pagtitipon. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong ni Levi ang isang pamilyar na mukha. Ito ay walang iba kundi si Tyler, na nangunguna sa mga Jones. Ang gusaling pagmamayari ngayon ng Morris Group at Oriental Star Group ay dating pagmamayari ng Triple Group, isang mataas na gusali na matatagpuan sa gitna ng South City. Sinisiyasat ni Tyler at ng kanyang mga tao ang paligid upang makagawa sila ng rebulto ng Diyos ng digmaan. Hawakan mo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Pinigilan ni Wales si Levi. Anong gusto mo? Medyo nagalit si Levi sa ginawa ni Wales dahil sinisira nito ang mood niya. Mukhang matalino ka sa paglalaro nito at hindi nakikialam sa pangalan ng mga Jones. Mababa ba ang tingin mo sa amin? Tanong ni Tyler. Natigilan si Levi sa tanong dahil salungat sa ginawa ni Tyler sa mga sinabi niya noon. Kahit ano, umalis ka na dito. Ikaw sa aming paraan ng paggawa ng rebulto ng Diyos ng digmaan. Kinawian ni Tyler ang kamay para itaboy si Levi. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Levi nang marinig ang sariling titulo. Bingi ka ba? Naghahanap kami ng pinakamagandang lokasyon para magtayo ng estatwa para sa God of War. Sumuko ka na lang. Hindi gusto ng Diyos ng digmaan ang lahat ng mga kalokohang ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 718. Ano ang sinabi mo? Natigilan ang lahat sa isinubong ni Levi at hindi makapaniwalang tinitigan siya. Hindi magugustuhan ng Diyos ng digmaan. Ikaw lang ba talaga nagsabi niyan? Yes, I did. Tumango si Levi. Ano? Ipinapahiwatig mo ba na ikaw ang Diyos ng digmaan? Tumawa si Tyler. Tama iyan. At hindi ko ito gusto. Ang taong ito ay maling akala. Tumawa ang isa sa mga Jones habang ang iba ay nakatingin kay Levi na para bang isa siyang total buffon. Mas gugustuhin nilang maniwala na si Levi ay may 1 bilyon sa kanyang account kaysa siya ang Diyos ng digmaan dahil ang parusa sa pagpapanggap bilang tagapag-alaga ng bansa ay maaaring makulong ng isa sa loob ng ilang dekada. Umalis ka na dito. Parang may kinalaman sa'yo. Tumawa si Tyler. Masisiguro ko sa iyo na ang Diyos ng digmaan ay magugustuhan ang bagong rebeltong ito. Kaming mga Jones ang unang magtayo ng isang estatwa ng God of War sa Erudia upang gunitain ang kanyang malaking kontribusyon at tagumpay sa bansa, pagmamalaking deklara ni Tyler. Ang mga Jones ay may mapang-asar na hitsura sa kanilang mga mukha. Kung makumplito nila ang rebulto, lahat ng tao sa Erudia, at maging ang buong mundo, ay ililipat ang kanilang atensyon sa kanilang pamilya. Maaari silang mang-alap ng kayamanan na hindi pa nakikita ng sinuman. Naniniwala rin sila na gusto ng Diyos ng digmaan ang rebulto, at iyon ang kanilang pangunahing layunin. Nagsasayang ka lang ng oras. Still, do whatever you like, sabi ni Levi at tumalikod na para umalis. Kung ang mga Jones ay nagtatayo ng rebulto niya upang ipakita ang kanilang pasasalamat, hahayaan sila ni Levi. Magpapasalamat pa nga siya sa ginawa nilang iyon.
Ang tanging problema ay ang mga Jones ay hindi kailanman ang mabait na tao na gagawa ng mga bagay na hindi makikinabang sa kanila, at hindi iyon nagustuhan ni Levi kahit kaunti. Tumigil ka. Sino ka sa tingin mo? Sigaw ni Wales habang naka-cross arms si Tyler sa tabi niya. Palaging mababa ang tingin ng huli kay Levi dahil isa siyang mahalagang miyembro ng Prince Gang sa Southampton. Kung may nalaman man sa mga kaibigan niya na may pinsan siyang katulad ni Levi, tiyak na pagtatawanan siya ng mga ito. Parehas kayo ng nanay mo, nobody. Hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng aming pamilya. Ngini siya ni Tyler nang umalis si Levi. Kahit na ang kanilang pag-unlad ay napigilan ng kaunti sa kanilang pagtakbo kasama si Levi, ang mga Jones sa wakas ay nakahanap ng isang perpektong lugar at sinimulan ang kanilang pagtatayo ng rebulto. Para naman kay Levi, bumalik siya sa investment conference pagkabalik niya sa Morris Group dahil nangako siya kay Tim na hahawakan niya ito. Inilipat pa ni Levi ang Aurora mula Northampton patungong South City para sa proyekto. Nang hindi nag-aksaya ng maraming oras, nakakuha si Aurora ng isang dakot ng mga malambot na dokumento para kay Levi, na binasa niya ng maigi ng isa-isa. Malaki ang pag-asa niya na umunlad ang mga negosyo mula sa ibang rehiyon sa South City sa pamamagitan ng investment conference. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 719. Si Levi ay isang henyo sa pagnenegosyo mula pa noong una. Magagawa niyang agad na malaman kung aling mga kumpanya ang makikinabang sa South City sa sandaling makuha nila ang kanilang mga pamumuhunan. Ang pinakamahalagang bahagi ng proyekto ay upang makabuo ng malusog na kompetisyon sa industriya. Ang mga Jones. Tumaas ang isang kilay ni Levi nang mapansin ang paglalamang ng mga Jones. Agad siyang sumimangot pagkatapos basahin ang dokumento habang sinusubukan ng mga Jones na manalo sa bid sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang royal status. Ang mga malambot na dokumento na isinumite ng mga Jones ay ganap na gulo. Kaya, minarkahan ni Levi ang isang malaking pulang krus sa dokumento nang hindi man lang nag-isip ng 2 beses. Oh, hindi ba ito ang kumpanya ni na Logan at Jenny? Ngumiti si Levi. Maliwanag na sinusubukan nilang makakuha ng malaking kita mula sa komperensya. Ang isa pang pulang krus ay minarkahan sa pangalawang dokumento. Ang susunod na malambot na dokumento ay pag-aari ng pamilyang itim, na binuo ni Zoe. Ang tanging problema ay ang mga pangalan ni na Robert at Meredith ay itinala bilang mga taong namamahala sa halip na kay Zoe. Kinuha ni Levi ang bagay sa kanyang sariling mga kamay at tinawid ang mga pangalan ni na Robert at Meredith at pinalitan ito ng pangalan ni Zoe bago markahan ang isang tick sa dokumento. Sa mga sumunod na araw, si Levi ay lubusang nalubog sa pag-inspeksyon sa lahat ng mga tender na dokumento na isinumite at nakabuo ng isang listahan ng mga pangalan. Sa kabilang banda, mayroong isang makapangyarihang grupo na tinatawag na South City Chamber of Commerce. Hawak nila ang kapangyarihang kontrolin ang bawat pamilihan sa South City. Gayunpaman, gagamitin nila ang kanilang impluwensya upang putulin ang lahat ng mga namumuhunan mula sa ibang mga rehiyon upang monopolyo ang mga negosyo sa South City at nagdulot ng malaking problema dahil doon. Sa opisina ng Kamara, nagpupulong ang Pangulo at ilang direktor. Si Wardell Becker, presidente ng South City Chamber of Commerce, ay nagsalita sa malamig na tono. Ang investment conference ay ilang araw na lang. Napansin kong maraming kumpanya mula sa ibang mga rehiyon ang sumusubok na magnegosyo dito sa pamamagitan ng pagkapanalo sa bid. Napansin ko rin yun. Ang patakaran ay naghihikayat sa kanila na bumuo at mamuhunan dito. Nababaliw na sila. Si Joel Fraley, vice-presidente ng South City Chamber of Commerce, ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang 300 bilyon ay dapat sa South City. Sa teknikal na pagsasalita, kami, ang South City Chamber of Commerce ang dapat na namamahala sa paghawak ng pera. Bakit ang mga nakatataas sa halip ay magbibigay ng isang mahalagang gawain sa isang Yanggen? Alam ko naman diba, kung hahatiin niya ang pera sa mga kumpanya mula sa ibang mga rehiyon, mawawalan tayo ng maraming share. Sumang-ayon din ang iba pang mga direktor. Yun ang pinaka-inaalala ko. Narinig ko na ang binatang ito ay isang tagapagtaguyod ng pag-akit ng pamumuhunan mula sa ibang mga rehiyon upang isulong ang pag-unlad ng Quebec. Ang daming kalokohan. Saway ni Wardell. Huwag kang mag-alala. Hanggat pinagtutuunan natin ang bagay na ito, kahit na ang mga kumpanya mula sa ibang mga lungsod ng Quebec ay hindi makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa proyekto.
Sa atin ang pera, confident na sabi ni Joel. Simple lang ang kanilang mga pananaw. Upang ilayo ang 300 bilyon sa mga kumpanya mula sa ibang mga rehiyon. Hanggat ang pera ay ipinamahagi sa mga kumpanya sa South City, maaari silang kumita ng maraming kita mula dito. Ginoo Becker, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isa sa mga direktor. Kailangan lang nating gawin ang pinuno ng proyekto na isa sa atin, mungkahi ni Wardell. Nalaman ko na kung sino ang ulo. Siya si Levi Garrison mula sa Northampton, sabi ni Joel. Hindi siya bahagi ng business circle. Naguguluhan ako kung bakit hinahayaan siya ng mga nakatataas na manguna sa isang mahalagang proyekto. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 720. Wala sa atin iyon. Kailangan lang nating malaman kung sino ang kinauukulan, ngiti ni Wardell. Joel, ikaw at ako ay bibisitahin itong Levi. Habang papalabas si Levi sa kanyang opisina, sinalubong siya ng isang grupo ng mga tao. Ikaw ba si Mr. Levi Garrison? Tanong ni Joel. Kami ay mula sa South City Chamber of Commerce. Posible bang magkaroon ng ilang oras? Nais naming gumawa ng isang panukala. Nagulat si Levi na maabutin siya ng Chamber of Commerce sa lalong madaling panahon. Malamang nalaman nila ang tungkol sa akin noong inililipat ni Aurora ang mga dokumento. Siyempre, sinundan ni Levi si Joey sa isang Lincoln kung saan may naghihintay sa kanya sa loob. Hayaan mo muna akong magpakilala. Ako si Wardell Becker, presidente ng South City Chamber of Commerce. Nais naming talakayin sa iyo ang tungkol sa paparating na komperensya ng pamumuhunan. Ipagpatuloy mo, kahit hindi tayo bahagi ng gobyerno, isa pa rin tayong organisasyon na binuo ng mga negosyante ng South City. Kinakatawan namin ang interes ng lahat ng mga negosyante sa South City at upang patatagin ang merkado. Narinig namin na interesado si G. Garrison sa pag-akit ng mga negosyo mula sa ibang mga rehiyon upang mamuhunan sa ating lungsod. Naniniwala kami na makakasama ito sa aming mga interes, na isang bagay na hindi namin maaaring baliwalain. I see, nakangiting sabi ni Levi. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mo? Iminumungkahi namin na habang ang mga kumpanya mula sa ibang mga rehiyon ay maaaring lumahok sa bid, tanging ang mga negosyo mula sa South City ang maaaring manalo sa mga proyekto. Basta't pumayag ka sa aming panukala, ito ang magiging iyo. Nakangiting sabi ni Wardell habang inaabot kay Levi ang isang tseke. Sinilip ni Levi ang mga numero at hindi na nagulat nang makitang 100 milyon ang nakasulat dito. Ang mga babaeng ito ay magiging iyo rin. Tinuro ni Wardell ang 4 na magagandang babae na nakaupo sa backseat. Ang pagtawag sa kanila ng mga supermodel ay isang maliit na pahayag. Maaaring sa iyo rin ang kotse na ito. G. Garrison, alam kong hawak mo ang kapangyarihang magpasya kung sino ang maaari o hindi mamuhunan sa proyekto. Sa iyo pa rin ang kapangyarihang iyan, basta siguraduhin mong ang mga negosyanteng taga South City lang ang mananalo sa lahat ng bid. Sa pamamagitan nito, magiging win-win situation ito. May makukuha ka rin dito. Hindi ba napakalaking bagay? Tama ka. Ano man ang piliin ko, hindi ito makakasama sa aking interes. Gumanti naman ng ngiti si Levi. Parehong natuwa sina Wardell at Joel nang makitang kakampi nila si Levi, o kaya naisip nila. Mula sa araw na ito, magiging kaibigan ka na ng South City Chamber of Commerce. Just let us know if you run into any trouble in the future, alok ni Wardell habang pinipigilan ang pagtawa. Hindi makapaniwala ang presidente ng kamara na kaya niyang lokohin ng ganoon kadali ang binata sa kanyang harapan. Inilarawan na niya ang malaking halaga ng shares na makukuha niya kapag 300 bilyon ay nakahanap ng daan patungo sa mga negosyo sa South City. Ang kanyang net worth ay tataas ng hindi bababa sa ilang beses. Tumingin si Levi sa tseke at ngumiti, na ikinatigil ni Wardell at Joel. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 721. Ang dahilan ay ito ay isang mapanuksong ngiti, at ito ay tuliro pareho Wardell at Joel. Binuksan ni Levi ang pinto at lumabas. Hindi ko kailangan ng sino man sa inyo na sabihin sa akin kung ano ang gagawin. With that, sinara niya ang pinto ng sasakyan na milyon-milyong halaga sa abot ng kanyang makakaya. Nagkatitigan sina Wardell at Joel. Tinanggihan ba niya ang aming alok?
Hindi makapaniwala si Wardell sa nangyayari. So, pinaglalaroan natin ito ng husto, eh. Agad namang hinabol ni Joel si Levi at pinigilan ito. Tumigil ka dyan. Ano ngayon? Sigurado ka bang gusto mong tanggihan ang alok namin? Either kaibigan ka namin o kalaban ka namin. Kung pipiliin mong maging huli, makikilala mo ang iyong gumawa. Malinaw ang pananakot ni Joel. Kung tatanggi si Levi sa kanilang mga kondisyon, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Gawin ang anumang gusto mo. Walang halaga sa akin ang banta mo. Si Levi naman ang nagpipigil ng tawa. Hindi lang siya nakipag-usap kay Kurt, presidente ng Southampton Chamber of Commerce, natanggal din niya ang karamihan sa mga malalaking shots sa South City. Hindi siya makapaniwala na kahit na matapos ang kahangahangang gawang iyon, may mga taong walang isip pa rin na nagsisikap na guluhin siya. Gayunpaman, ibang problema ang pakikitungo sa mga negosyante. Kung ang isa ay ginulo ang kanilang interes, sila ay gagantay ng mas masahol pa kaysa sa underworld. Bukod dito, tinatawan ng South City Chamber of Commerce ang lahat ng mga negosyante sa South City. Sa kanila, ang 300 bilyon na ipinagkatiwala kay Levi na ipamahagi ay pag-aari ng mga negosyanteng ito. Kung nagpasya si Levi na aakitin ang mga negosyo mula sa ibang rehiyon, maaapektuhan ang kanilang kita. Kung ang mga bagay ay nawala sa kamay, ang mga may-ari ng negosyo ay gagantay. Sa wakas ay naunawaan ni Levi ang dahilan kung bakit siya itinalaga ni Tim na pinangasiwaan ang investment conference. Malaki ang naiambag ng mga lokal na negosyo sa pag-unlad ng South City, na lumilitaw sa kadalian sa mga kaugnay na patakaran. Habang tumatagal, ang South City Chamber of Commerce ay naging organisasyon na namamahala sa mga lokal na negosyo. Ito ang parehong sitwasyon sa Triple Group ni Nakawan Scott ng kanyang pera. Imposibleng manatiling kalmado si Tim sa nangyari iyon, ngunit malaki ang naiambag ng Triple Group sa lipunan at malalagay siya sa alang-inang posisyon kung hayagan niya silang akusahan. Ipinaliwanag nito kung bakit hinayaan ni Tim si Levi na pinangasiwaan ang sitwasyon. Inaasahan niya na malutas ang binata ang problema sa kanyang lugar at linisin ang lokal na bilog ng negosyo sa parehong oras. Iiwan mo kami ng walang pagpipilian kung gayon. Umungol si Joel. Sa sumunod na mga araw, si Levi ay sinundan ng mga tao ni Joel. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kanilang walang tao, nagpa siya ang Diyos ng digmaan na huwag pansinin ang mga ito. Sa ngayon, nanatili pa rin si Levi sa Guardian Mansion at nalaman ito ng mga tauhan ni Joel. Ngayong alam na natin kung saan siya nakatira, oras na para ipakita sa kanya ang kanilang mga kulay. Ngumisi si Wardell at utos kay Joel. Tapusin mo na. Gusto kong pumunta siya at humingi ng tawad bukas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 722. Sa pagsapit ng orasan ng hating gabi, 4 na excavator ang dumiretso sa Guardian Mansion na may truck na puno ng mga armadong lalaki sa likod nila. Ang 4 na excavator ay pumila sa harap ng compound at dumiretso sa mga dingding na nagwasak sa kanila. Walang katapusang kamakahol ang mga asong militar sa mga excavator, ngunit ang 4 na sasakyan ay hindi bumaba sa kanilang bilis at patuloy na giniba ang mga gusali. Isa lang ang utos nila kay Joel, na ibagsak ang gusaling pansamantalang tinutuluyan ni Levi. Mabilis na bumaba ng hagdan si Levi nang marinig niya ang kaguluhan. Nagalit agad sa kanya ang unang pumasok sa kanyang mga mata. Hindi man lang kumurap ang Diyos ng digmaan nang magpadala si Elijah ng warlord ng libu-libong sundalo para salakayin ang kanyang bansa. Ang tanging kinatatakutan niya ay kapag ang mga normal na mamamayan ay naglaro ng madumi. Hindi inaasahan ni Levi na gagawin ni Wardell at Joel ang isang bagay na walang katotohanan. Ang isa sa excavator ay huminto lamang ng kalahating metro sa harap ni Levi. Pinandilatan ng driver si Levi at sumigaw, "Umalis ka. Huwag mo akong sisihin kung nasaktan ka." Siyempre, ito ay isang panloloko lamang dahil ang mga normal na driver na ito ay hindi maglalakas loob na saktan ang mga tao. Gayunpaman, si Levi ay nanatiling nakatayo roon habang tinitigan niya ang driver na parang isang mabangis na hayop na handang hampasin ang biktima nito. Natakot ang mga driver sa kanyang titig kaya natigilan sila. Biglang, 12 ng mga lalaki ang bumaba mula sa truck na may hawak na mga bakal. Lumapit sila kay Levi at iniutos, "Umalis ka sa aking paningin. Inutusan kaming alisin ang lugar na ito."
Hindi tulad ng mga excavator, ang mga taong ito ay nakatanggap ng utos na talunin ang sino mang magtangkang pigilan sila. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Nagdilim ang mukha ni Phoenix. Galit na galit ang lahat habang sinusubukang ibagsak ng mga hindi inanyayang bisita ang isang lugar kung saan kahit ang pamilya Gates ay hindi maglalakas loob na tumapak. E ano ngayon? Tulad ng impyerno, mahalaga kami kung saan ito. Nanunuya ang pinuno ng grupo. Isang beses ko lang sasabihin. Lumayas ka sa amin kung hindi ka namin bugbugin. Magbibilang ako ng 3. Ay 1, 2, 3. Kahit na matapos ang countdown, nanatiling nakatayo sina Levi, Phoenix at White Tiger. F*K. Ibaba mo ang 3 tanga. Utos ng pinuno at sinisingil ang lahat. Nang ang taong nangunguna sa pagsalakay ay lumapit kay Levi, isang malakas na putok ang narinig at ang taong iyon ay pinaalis na may kasamang sipa. Ang taong iyon ay lumipad ng higit sa 100 metro. Nang bumagsak siya, medyo nanginginig ang katawan niya bago nawalan ng malay. Natigilan ang lahat at napatingin kay Levi. Maging ang White Tiger at Phoenix ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Halatang galit na galit si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 723. Binuksan ni Levi ang kanyang mga buko habang naghahanda siyang ibaba ang mga ito ng sabay-sabay. Bumibilis ang kanyang mga hakbang habang nagmamadaling lumapit sa kanila, binigyan sila ng isang malakas na suntok. Wala pang 30 segundo, natambas silang lahat ni Levi at ang 5 lalaki ay bumagsak sa lupa nang hindi gumagalaw. Nabali ang kanilang mga buto at mahirap sabihin kung mabubuhay pa sila. Si Levi ay hindi kailanman magtataas ng isang daliri laban sa kanila, hindi maliban kung ginugulo nila ang kanilang tahanan. Kaya sa pagkakataong ito, walang awa niyang sinaktan ang mga ito. Maging ang White Tiger ay nabigla. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Diyos ng digmaan ng ganito kagalit mula nang bumalik siya sa Northampton. Marahil ay dahil mahal na mahal ni Levi ang kanyang tahanan. Sa loob ng 6 na buong taon, hindi siya nagdalawang isip na lumaban ng buong tapang sa frontline para maprotektahan lang ang lupang tinawag niyang tahanan. Bagamat ang Guardian Mansion na ito ay pansamantalang tirahan lamang para kay Levi, masasabi ng White Tiger na ang lugar na ito ay tahanan niya. Hindi pa tatawarin ni Levi ang sinumang sumire sa kanyang tahanan. Bam! Crash! Sinipa niya ng malakas ang excavator at ang malakas na impact ay nahukay ng malalim sa lupa ang buong makina. Napatulala ang lahat, ngunit bago sila makabalik sa kanilang katinoan, ang buong excavator ay nabasag at gumuho sa isang malakas na boom. Parang hindi huminto ang nakakabinging klanggor. Nagbot si Levi ng isa pang excavator at nalaglag din ito. At ganoon nga, walang mahirap-hirap niyang sinira ang 2 excavator. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpasindik sa lahat. Anong klaseng superpower ito? Nasira lang ba talaga niya ang 20 toneladang excavator? Tao rin ba siya? Siya ay dapat na isang Diyos. 4 na takot na excavator operator ang nagsiksikan para tumakas sa eksena na parang mga baliw. Hindi pa sila nakakita ng ganito sa buhay nila. Dapat ko bang tingnan kung sino ang nasa likod nito? Tanong ni Asher Dragon kay Levi. Hindi na kailangan. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Bakas at pinipigilan ang boses ni Levi habang nakatingin sa kulay kahel na langit. Sumisikat na ang araw sa abot tanaw. Sa kabilang banda, masayang nagtipon sina Wardell at Joel sa South City Chamber of Commerce. Ginoo, President, makakatanggap tayo ng magandang balita sa lalong madaling panahon. I bet nanginginig na sa takot ang bastard na iyon ngayon. Panunuya ni Joel. Nang marinig ito, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Wardell nang sabihin niya, gusto mo bang guluhin ako, binata? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Alam ko naman di ba, marahil ay hindi niya alam na daan-daang tao na ang namatay sa ating mga kamay. Sino siya sa tingin niya? Ngumisi si Joel. Habang ang dalawa ay nagagalak sa kanilang masamang plano, dumating sina Pamela at Bailey mula sa pamilyang Black. Tila puspusan ang paghahanda ng pamilyang Black para sa proyekto. Narinig nila na ang South City Chamber of Commerce ay palaging may magandang koneksyon, kaya nakipag-ugnayan sila sa kanila. Nandito ang pamilyang Black para humingi ng malaking pabor. Salamat sa pag-aalaga sa komperensya ng pamumuhunan, sabi ni Bailey, na hinahawakan si Wardell ng tseke.
Tiningnan ni Wardell ang figure sa tseke, 5 milyon. Ngumiti siya. Ito ang pangalawang beses na binisita siya ng pamilyang Black at binayaran siya ng parehong halaga. Sila ay talagang mapagbigay. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 724. Pumayag na rin si Wardell. Desperado na talaga ang pamilyang Black. Nangangahulugan ito na patuloy na dumadaloy ang pera para kay Wardell. Ang deal na ito ay nagkakahalaga ng 300 bilyon. Pagkatapos niyang paalisan ang pamilyang itim, nagsimulang mag-isip si Wardell. Kakakuha lang niya ng pera at sigurado siyang marami pang darating sa hinaharap. Nagplano si Wardell na bumili ng 2 villa sa Northampton at Southampton, bawat isa para sa kanyang 2 maliliit na manliligaw. Habang si Wardell ay abala sa pagpapantasya tungkol sa kanyang buhay, umalangaw sa koridor ang tunog ng galit na mga yabag. Nagmamadaling pumasok ang mga operator ng excavator. Anong meron? Tanong ni Wardell na may bakas ng pagtataka sa boses. Nanlaki ang mga mata ni Joel sa kuryosidad. Humihingal ang mga operator. Bumigay ang kanilang mga paa at bumagsak sila sa lupa dahil sa takot. Kami, nakita namin siya. Ang halimaw. Hingal sila. Ano sa lupa ang sinasabi mo? Sigaw ni Wardell. Ang kanyang bituka ay nagsabi sa kanya na may hindi tama. Na-demolish mo ba ang lugar? Tanong ni Joel. Oo, we did, sagot ng mga operator. Good. Maikling sabi ni Joel, nakahinga ng maluwag. Ngayon naayos na ang lahat. Halos akala niya ay nabigo sila sa misyon. Ngunit nagkamali kami sa maling tao, paliwanag ng mga operator. Bago pa man sila makapagpatuloy, sumugod ang sekretarya at sinabing, Mr. President, may isang lalaki na tinatawag na Levi sa labas. Sabi ko na nga ba? Alam kong darating siya. Bulalas ni Wardell sabay tawa ng mayabang. Ikan-away ni Joel ang kanyang mga kamay, sinenyasan ang mga operator na pabayaan sila. Tumalikod sila at awkward na naglakad. Maya-maya, dumating na si Levi. Sinalubong siya ni Wardell at ng kanyang pulutong ng pinakamatingkad ng ngiti. So, nakapagdesisyon ka na ba sa wakas? Dapat ginawa mo lang ang mga bagay sa paraan namin. Bakit pilitin kaming gumawa ng mga bagay na pangit? Napangisi si Joel. Nagunat si Wardell at ipinatong ang kanyang mga paa sa kanyang office table habang kontentong ngumiti. Makukuha mo lahat ng inaalok ko sa iyo kahapon sa sandaling pumirma ka sa kontrata. Bibigyan din kita ng extra 50 milyon, aniya. Sumenya si Wardell sa kanyang sekretarya, na mabilis na lumapit sa kanya na may dalang 2 tseke na nagkakahalaga ng 150 milyon sa kabuuan. Ito ang palaging pinakamahusay na taktika ni Wardell, mag-offend muna at patahimikin sa bandang huli. Ganito niya kinokontrol ang ibang tao. Sige, dahil tapos na ang ginawa, magkaibigan na tayo simula ngayon. Ilibing na natin ang palakolha. Mungkahi ni Joel. Naglakad siya palapit kay Levi, gustong yakapin siya ng magiliw na tapik sa balikat. Bang! Bago pa man siya mahawakan ni Joel ay itinaas ni Levi ang kanyang paa at sinipa siya sa isang tabi. Nakalapag si Joel sa mesa at nahati ang mesa sa kalahati. Napaungol siya habang namumula ang mukha sa sakit. Ang iba ay nanonood ng takot dahil hindi nila inaasahan na sasalakayin ni Levi si Joel. Pero si Joel lang ang nakakaalam ng husto sa tindi ng sipa ni Levi. Ang malamig na sulyap ni Levi ay tumama sa buong silid habang sinasabi niya, hindi mo dapat ginalaw ang bahay ko. Kalmado ang kanyang boses, ngunit ramdam ng lahat ang nakakagigil na pagbabante sa kanyang boses. Anong ginagawa mo? How dare you raise your hand against us? Sigaw ni Wardell. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 725. Tumingin si Joel kay Levi at sumigaw sa galit, how dare you do this to me? Papatayin kita. Sino siya sa tingin niya? Oras na para ipadala ko siya sa impyerno. Ibaba mo siya, utos ni Joel. Mabilis na sumugod ang ilang lalaking nakaitim at pinalibutan si Levi. Sila ay mga personal na bodyguard na kinuha ng South City Chamber of Commerce para lamang protektahan si Wardell at ang iba pa. Ang mga bodyguard na ito ay pumatay ng hindi mabilang na mga tao sa buong serbisyo nila sa Kamara ng Komersyo. Ngunit gayunpaman, nakaramdam ng takot si Wardell nang makita ang titig ni Levi.
Napaatras siya nang hindi niya namalayan bago niya muling sinigawan si Levi. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung nagmamakaawa ka para sa iyong buhay at makikinig sa amin ngayon, hindi namin ito gagawin laban sa iyo. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa lugar na ito ng buhay. Banta ni Wardell. Ang 30 bodyguard ay sumugod kay Levi ngunit nanatili itong hindi natinag. Nagpakawala siya ng kaunting panunuya at sinipa ang upuang nakaharang sa daanan niya. Tulad ng sinabi ko, hindi mo dapat ginalaw ang aking tahanan, muling sinabi ni Levi. Galit na galit siya. Ngayong nakita niya mismo ang mga salarin, lalong tumindi ang galit ni Levi. Natulala na ang White Tiger nang makitang ganito si Levi. Isang matigas ang ulo. Alisin mo siya, utos ni Wardell. Sakto nang ang mga bodyguard ay nag-roll ng manggas na naghahanda upang bugbugin si Levi, isang kaguluhan ang lumabas sa labas. Anong nangyayari sa labas? Lumingon si Wardell at nagtanong. Mabilis na dumagsa si Wardell at ilang iba pa sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Namutla ang kanilang mukha habang pinoproseso ang kanilang nakita. Sinalot sila ng takot at sindik at hindi man lang nila nagawang magsalita. Nang makita ang kanilang reaksyon, pinilit ni Joel na tumayo para makalapit siya at tingnan. Anong problema? Ano ito? Nag-aalalang tanong niya. Natakot si Joel nang makita niya ito. Mahina siyang bumagsak sa lupa at nanginginig ang mga labi sa takot. Sa labas ng kanilang gusali, hindi mabilang na mga tangke ng labanan ang nakahanay sa maayos na paraan, na kinubkob ang gusali at iniwan ang mga ito na walang rutang labasan. Mayroon pang ang 10-10 naglalaban ng sasakyan na sumusunod sa likuran. Bumaba ang mga armadong sundalo sa mga sasakyan at tangke habang sama-sama silang nagmarcha patungo sa Chamber of Commerce. Maya-maya pa'y maririnig na ang mga yabag ng kanilang mga yabag na tumatambol sa koridor. Sa loob ng 1 segundo, sinipa ng mga sundalo ang pinto at nagdagsaan, na puno ang maluwag na silid ng pagpupulong sa hindi oras. Bawat isa sa mga sundalo ay kumpleto sa gamit at itinutok nila ang kanilang mga baril kay Wardell at sa kanyang mga kaibigan habang naghihintay ng utos. Ang mga bodyguard ay umakyat upang magtago sa ilalim ng mesa nang makita nila na sila ay malinaw na mas marami. Ang ilan sa kanila ay natakot kaya nabasa ang kanilang pantalon at isang masangsang na amoy ang agad na umagos sa masikip na silid. Ilipat. Hayaan akong makita ang asong babae na nang ahas na gumawa ng kalituhan sa restricted military zone. Babatukan ko siya. Isang magaspang at mapilit na boses ang nagmula sa karamihan ng mga sundalo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 726. Kasunod ng commanding voice, lumitaw ang isang malaking lalaki na nakauniporme na may hawak na machine gun sa kanyang balikat. Pagkatapos makapasok, ang opisyal ng hukbo ay tumahimik at sinuri ang mga tao. Nakita niya si Levi at mabilis na sumaludo. Chief, ito ang Zebedee ng South City Warzone Black Panther Regiment na nag-uulat. Lumalabas na ang Guardian Mansion na si Levi ay pansamantalang tinitirhan ay teritoryo ng Black Panther. Sa sandaling nalaman niyang may gumuho sa Guardian Mansion, ipinatawag ni Zebedee ang rehimyento at tinugis ang mga salarin. Hepe. Hindi makapaniwalang tumingin sina Wardell at Joel kay Levi. Agad na naisip nila kung bakit ipinagkatiwala ni Tim kay Levi ang proyekto ng investment conference. Dahil isa siyang big shot sa hukbo. Akala nila si Levi ay isang taong may koneksyon lang kay Tim. Hindi kailanman naisip ni Wardell at Joel na maaaring maging isang mahalagang tao si Levi. Itinutok ni Zebedee ang kanyang machine gun kay Wardell at sumigaw sa mapagpalang tono. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ibagsak ang mga gusali sa Guardian Mansion? Mayroon kang ilang mga nerbiyos, hindi ba? Well, totoo naman na hindi tayo dapat manakit ng mga inosenteng sibilyan, pero mga hanggal ang nagdala nito sa sarili mo pagkatapos ng ginawa mo. Bakit sa amin nakatutok ang baril mo? Ano ang gusto mong gawin? Nanginginig ang boses ni Wardell. Ha, natatakot ka? I bet hindi ito ang unang beses na gumawa ka ng ganito. Hindi ako magiging madali sa inyong lahat. Banta ni Zebedee. Walang imak na naglakad si Levi patungo sa oval table. Sa isang sipa, binasag niya ang mesa. Ang alikabok at mga labi ay nagkalat sa hangin bago tumira sa isang makapal na layer ng kulay abong pulbos sa lupa. Pakiusap, please tumigil ka na.
Pagmamakaawa ni Wardell, nabulunan ng ubo ang boses. Mabilis namang sumunod ang iba at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Chief, kasalanan namin. Patawarin mo kami. Kung alam namin na ikaw iyon, hindi namin gagawin ang ganito. Ang iba ay nakiusap. Magkakaroon ng pagtutuos para sa mga taong katulad mo and I mean business. Suriin ang kanilang mga kriminal na record at imbestigahan ang lahat, kabilang ang kanilang pagsasamantala sa ibang tao, paglusob sa mga base militar, at demolisyon ng pampublikong ari-arian. Utos ni Levi. Si Wardell Becker ay nawalan ng malay at napaluhod nang marinig ito. Maaaring ito na ang katapusan niya. Sa mismong araw ding iyon, isinara ang South City Chamber of Commerce para sa karagdagang imbestigasyon. Maraming tao ang natuwa nang marinig ito. Maraming mga ngalakal ang matagal nang minamaltrato ng South City Chamber of Commerce, marami pa nga ang namatay dahil lumaban sila sa organisasyon. Marami sa kanila ang matagal nang nagnanais ng hustisya, at sa wakas ay naibigay na ito. Mabilis na kumalat ang mga salita at naghiyawan ang mga tao, lalo na iyong mga mas mababang antas na mga ngalakal. Ang kanilang mga karapatan at benepisyo ay matagal nang inabuso at hindi pinapansin, at sila ay napagtibay sa wakas. Siyempre, nanawagan ito ng isang pagdiriwang. Lumalabas na ang katiwalian ng South City Chamber of Commerce ay higit na nakaugat kaysa inaakala. Ang organisasyon ay sumipsip ng mga pampublikong pondo na nagkakahalaga ng higit sa libu-libong bilyon. Matapos kumpiskahin ang nalustay na pondo, ipinadala ng mga awtoridad ang pera sa maintenance ng infrastruktura. Natahimik ang publiko sa paghawak ng kaso at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Levi. Sa katunayan, ang kasawian ng isang tao ay kapalaran ng iba. Ang pamilyang itim ay nasa mainit na tubig. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 727. Ang 10 milyon na ginastos nila ay walang kabuluhan. Dahil malapit na ang investment conference, inilagay na nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Zoe. Si Meredith at Robert ay sinenyasan si Zoe at nagtanong tungkol sa kung paano umuunlad ang mga bagay. Sinabi ni Zoe na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Levi. Sinabi niya na ang mga resulta ay ganap na nasa kanyang kontrol. Dahil tiwala si Levi, dapat din siyang magtiwala. Haharapin nila ito ng magkasama kahit natalo sila. Sa tingin ko ang proyekto ay magiging atin. Sabi ni Zoe. Sigurado ka ba? Ang mga mata ni Meredith ay kumikinang sa pag-asa. Sa sobrang tuwa ni Robert ay tumayo siya at napabulalas, talaga. Mananalo ba tayo sa project? Siyempre, aayusin natin ito. Ulit ni Zoe. Sigurado siyang makakarating si Levi. Ganito ang tiwala ni Zoe sa asawa, nagtiwala siya sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Hanggat ito ay isang bagay na pinagtitiwalaan ni Levi, tatabi siya sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ang galing. Ang tagumpay ay palaging nasa iyong panig, sigurado akong magiging pareho din ito sa pagkakataong ito. Ani Meredith na halos maluha-luha sa tuwa. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 50 bilyon. Nangangahulugan ito na ang pamilyang itim ay magbubulsa ng hindi bababa sa 10 bilyong tubo. Ito ay isang malaking kapalaran. Pero may kondisyon ako, sabi ni Zoe. Ano ito? Sabay nilang tanong. Ang proyektong ito ay nasa ilalim ng pamilyang itim, ngunit gusto kong ako ang mamahala sa lahat ng mga detalye, binibigkas ni Zoe ang kanyang kalagayan. Ano? Bulungan nila. Mukhang hindi sila natuwa sa narinig nila. Paanong si Zoe lang ang namamahala sa kung paano inilunsad ang proyekto? Ito ay hindi makatwiran. Hindi pwede. Ito ang proyekto ng pamilyang Black, paano natin hahayaan ang isang tagalabas na magpatakbo ng mga bagay? Protesta ng isa sa kanila. Oo, hindi magiging maganda sa atin kung malalaman ito ng mga tagalabas. Pumayag naman ang isa. Mabilis na kumalat ang mga boses ng hindi pagkakasundo sa kanila. Zoe, dapat mong iwasan ang pananalapi ng pamilyang Black para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Mungkahi ni Jenny. Oo ay sumasang-ayon. Isipin kung ano ang gagawin ng mga matatanda tungkol dito. Sabi ni Logan. Ito ang kondisyon ko. It's either you'll accept it or just forgo the project, mariing sabi ni Zoe. Sige.
Tinatanggap ni na lola at lolo ang kondisyong ito. Ikaw na ang bahala sa proyekto. Nangako si Meredith. Matapos makakuha ng kasiya siyang sagot, tuluyang umalis si Zoe. Pagkaalis niya, nagbulang-bulungan si Bailey at iba pang tao. Itay, nanay, paano mo ito papayagan? Well, we just need to wait hanggang sa dumating ang project sa amin. Sa oras na iyon, hindi na siya magkakaroon ng sasabihin tungkol dito, masayang sabi ni Meredith. Pero akala ko nangako ka sa kanya. May nagtanong. Hindi ko na kailangang aminin. Pagdating ng panahon, lahat kayo ay dapat na maging saksi ko at sabihing wala akong pinanggako sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Meredith, ngumiti ang mga itim. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 728. Gumamit sila ng parehong trick ng paulit-ulit. Alam nilang isang tao mula sa pamilyang itim ang kumuha ng 10 milyong tseke noong nakaraan, ngunit inakusahan nila si Levi. Sa pagkakataong ito, alam nilang hindi magkakaroon ng kahit isang pagkakataon si Zoe laban sa kanila. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Quintes. Sabi niya, Lola, hindi naman magiging foolproof yun diba? Mayroon ka pa ring reputasyon na dapat panatilihin. Masaya kong ipagpapalit ang aking reputasyon para sa pamilyang Black. Bukod pa rito, dahil sa hindi natitinag na katapatan ni Zoe kay Levi, ang proyektong ito ay mapupunta sa kanya sa huli kung hahayaan natin siyang gawin ang kanyang paraan, sabi ni Meredith. Totoo, hindi natin dapat hayaan si Zoe na magkaroon ng mga bagay sa kanya, sabi ni Logan at Jenny. Masyadong walang muwang si Zoe para maniwala sa pamilyang itim. Si Meredith ay isang mapagkakatiwalaang tao sa mga mata ni Zoe at kinuha niya ang kanyang salita para dito. Ngunit ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Mabilis na lumipas ang araw at sa wakas, nagsimula na ang investment conference. Nagtipon ang mga mangangalakal mula sa lahat ng dako sa exhibition center. Dahil sa pagbagsak ng South City Chamber of Commerce, nagkaroon ng pagkakataong lumahok ang mga lokal na mababang antas na mangangalakal. Bilang taong namamahala sa kaganapan, kailangang tiyakin ni Levi na magiging maayos ang lahat. Pagdating niya sa exhibition center, isang pamilyar na boses ang humawak sa kanyang hakbang. Ito ay dapat na isang malas na araw. Hindi ako makapaniwalang nasagasaan na naman natin siya. Si Tyler iyon. Nandito rin sila ng mga kaibigan niya para sa investment conference. Ang kanilang katayuan ay nagbigay sa kanila ng lahat ng dahilan upang kumilos ng may pagka-snobbish. Ang pamilyang Jones ang pinakamalaking manlalaro sa komperensya ngayon. Ang maharlikang pamilya ng Southampton ay pumangalawa sa wala. Nandito ka ba para sa investment conference? Tanong ni Wales. Kung hindi, bakit ako nandito? Sabi ni Levi. Hindi ba security guard ka lang? Bakit? Nandito ka ba para magbid para sa isang investment project din? O kaya narito ka dahil gusto mong ibenta ang iyong pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones para kumita ka? Pang-aasar ni Wales. Nang marinig ito, binalaan ni Tyler si Levi, na nagsasabing, huwag mong hayaang mahuli kitang palihim na ginagamit ang pangalan ng ating pamilya. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Nakakalungkot, wala ako dito para magbid para sa isang investment project, sagot ni Levi. Pagkatapos, tanong ni Tyler, narito ako para magpasya kung sino ang mananalo sa proyekto, sagot ni Levi. Anong biro? Sinusubukan mo bang sabihin mong ikaw ang namamahala dito? Tinawanan ni Wales. Hindi masama. I see you like role-playing, biro ni Tyler na umiling sa hindi makapaniwala. 2 araw na ang nakalipas, sinabi ni Levi na siya ang Diyos ng digmaan, ngayon, sinabi niyang siya ang tagapangulo ng komperensya ng pamumuhunan. Kuwit-kuwit, ito ay puro kalokohan kay Tyler. Dod, hindi sa ganito mo makuha ang atensyon ng pamilya namin. Kakailanganin mong magkaroon ng ilang sangkap. Kung ang iyong net worth ay libu-libong bilyon, maaari naming isaalang-alang na kunin ka. O hindi bababasa, dapat kang maging hari ng digmaan, kung hindi man ay huwag mong asahan na tatanggapin ka namin bilang isa sa amin. Isa ka lang nobody. Sinulyapan ni Levi ang mga Jones at sinabing, maaari na kayong umalis. Wala kang mapapala sa investment conference ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 729. Binawi si Tyler. Anong ibig mong sabihin?
Wala tayong makukuha sa conference ngayon. Niloloko mo ba ako? Karangalan ng mga organizer ang aming pamilya na dumalo sa kaganapan ngayon. Hindi tayo magkakaroon ng magandang investment deal. Iyan ay lubos na kalokohan. Kung nabigo ang aming pamilya na gumawa ng isang kasunduan, walang magagawa. Halos kontrolado ng aming pamilya ang lahat ng nangyayari dito. Huwag kang ang walang katotohanan. No one dares to cross the Jones family, sabi ni Tyler na may baluktot ng ngiti sa mukha. Wala sa kanila ang naniwala na may ganitong uri na mangyayari. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan kapag pinalayas ka mamaya, payo ni Levi bago pumasok sa venue. Ha, napakamapanghamak na kapwa, sino siya sa tingin niya? We'll watch and see kung sino ang mapapalayas mamaya, sabi ni Tyler habang pumapasok ang lote. Pagdating, tinungo ng mga Jones ang upuan sa unahan. Ilipat, sigaw ni Wales habang pinaalis ang mga mangangalakal na iyon na nakaupo na sa kanilang mga upuan sa unang hanay. Ang lahat ay nagngangalit sa katahimikan, alam na alam nila na kawawa ang sino mang makagalit sa mga Jones. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang umupo, may ilang gwardiya na lumapit sa kanila at nagsimulang magpaalam sa kanila na umalis. Hindi kayo pwedeng umupo dito, please umalis na kayo, pakiusap nila. Ano? Si Tyler at ang iba ay hindi makapaniwala na narinig nila ng tama ang mga gwardiya. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Tyler. Pakiusap umalis na kayo, wala kayo sa listahan ng bisita ng komperensya ngayon, sagot ng mga gwardiya. Napatawa si Tyler. Hoy, maling tao yata ang nakuha mo. Hindi mo ba alam kung sino kami? Tanong niya. Oo, alam na alam namin na kayo ang mga Jones. Please, make a move and leave before we have to chase you all out, seryoso at malupit na tono ng mga gwardiya. Natigilan si Tyler at ang iba pa. Ano? Teka, hindi ba ito ang sinabi ng lalaking iyon kanina? Legit ba silang humihiling sa amin na umalis? Hindi pwede. Bueno, dahil alam mong kami ang mga Jones, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hilingin sa amin na umalis? Tanong ni Tyler. Pakiusap umalis ka na. Hindi kami nandito para sagutin ang mga tanong. Utos ng mga guard. I'm sorry pero wala kang magagawa para umalis kami, walang pakialam na sabi ni Tyler. Duda ako na sino man sa South City ang may kakayahang gumawa ng anuman sa amin. Sumunod naman si Wales at ang iba pa at itinago ang mga upuan nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Inilabas ng mga gwardiya ang kanilang mga walkie-talkie at humingi ng tulong, ito ang Team X na nagsasalita, mangyaring ipadala muli. Wala pang isang minuto, humigit kumulang 10 security guard ang dumating sa pinangyarihan. Walang ibang salita, kinaladkad sila ng mga gwardiya at itinapon palabas ng exhibition center. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ako ang panganay na anak ng pamilya Jones. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Nagsimulang sumigaw ang mga Jones habang nagpupumilit silang palayain ang kanilang mga sarili ngunit walang resulta. Sino ka sa tingin mo? Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Binyantaan ni Wales ang mga gwardiya matapos ang bawat isa sa kanila ay paalisan sa gitna. Oo naman. Hihintayin namin ang pamilya Jones. Siguraduhin mong tama ang pangalan ko. Ako ang First Lieutenant Sirius ng South City Black Panther Regiment. Gumanti naman ang isa sa mga lalaking nakauniporme. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 730. Ako si Captain Dave ng South City Black Panther Regiment. Isa pang nagulat. At ako ang First Lieutenant Phelan ng South City Black Panther Regiment. Sabi ng isa pang sundalo. Kuwit-kuwit. Matapos ang bawat isa sa kanila ay humalili sa pag-anunsyo ng kanilang pagkakakilanlan. Nagulat si Tyler at ang iba pa. Ano? Pinakilos ng mga organizer ang mga sundalong militar dahil sa investment conference na ito. Ano ba naman? Pasensya na po, baka wala na kami sa isip namin. Patawarin mo kami, mabilis na paghingi ng paumanhin ni na Tyler at Wales. Shoot, ano ang naiisip namin? Militar sila. Sana hindi na ito makarating sa God of War. Kailangan nating gumawa ng magandang impression. Ngunit ito ay talagang kakaiba. Bakit ang investment conference ay magpapakalat ng mga tauhan ng militar ng South City War Zone? Gayun din, ang lahat ay nangyari ng eksakto tulad ng sinabi ni Levi.
Nagkatinginan sina Wales at Tiles sa pagkalito. Huwag mong sabihing si Levi Garrison ang nasa likod nito. Siya ba ang namamahala dito? Tanong ni Wales sa iba. Nakakunot ang noo ni Tyler habang hinihimas ang kanyang baba, nag-iisip. Kakaiba talaga ito. Nandito lang kami para dumalo sa investment conference. Baka may kinalaman talaga ito kay Levi Garrison. Habang sila ay abala sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, isang kotse ang huminto sa harap ng exhibition center, at lumabas sa kotse si Zoe Lopez. Hindi siya mismo ang pumunta sa center, bagkus, ipinadala niya ang kanyang sekretarya. Tyler, kilala mo ba kung sino ang babaeng ito? Asawa siya ni Levi. Nagsagawa ng masusing pagsasaliksik si Wales tungkol kay Levi at sa isang sulyap lang alam na niya kung sino ang babaeng ito. Tara na at tanungin natin siya. Sabi ni Tyler sabay lapit sa iba kay Zoe. Ikaw ba ang asawa ni Levi? Tanong ni Tyler. Oo, at ikaw? Sagot ni Zoe habang kinusot-kusot ang matangkad at magagandang mata sa pagkataranta. Tiningnan niya ang lalaking nasa harapan niya mula taas hanggang paa, iniisip kung kaibigan ba ito ni Levi. Malaki ang score ng brat na ito, di ba? Ang kanyang asawa ay napakabuti para sa kanya. Sabi ng mga Jones sa kanilang sarili. Magalang na ngumiti si Tyler sa kaakit-akit na ginang at sinabing, Ms. Lopez, kung ako sayo, titignan kong mabuti kung sino ang pinakasalan ko imbes na masyadong magtiwala. Hindi ko alam kung sino ang sinabi ni Levi, ngunit hindi siya ang sinasabi niyang siya. Hinding-hindi siya kikilalanan ng pamilya Jones at wala kaming kinalaman sa kanya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng paunang babala, ngunit huwag kang mag-alala. Hindi man lang interesadong bumalik si Levi sa pamilya, magalang ngunit matipid na sagot ni Zoe. Hinding-hindi niya hahayaang pintasan si Levi maliban sa sarili niya, ipagtatanggol niya ito sa harap ng iba. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan noon, nakangiting sagot ni Tyler nang tumalikod silang lahat at umalis. Pinanood sila ni Zoe na umalis. Isang tanong ang pumasok sa utak niya nang kausap niya si Tyler. Ganito ba ipinako ni Levi ang proyekto? Hindi lang uupo at manunood ang pinuno ng Morris Group. Hindi maisip ni Zoe kung paano ito ginawa ni Levi noong una, ngunit pagkatapos makipag-usap kay Tyler, naisip niya na alam na niya. Malamang na nagbid si Levi para sa proyekto sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao na siya ang apo ng mga Jones. Kung alam ng mga tao na miyembro siya ng maharlikang pamilya ng Southampton tulad ng pamilyang Jones, hindi magiging problema ang pagkuha ng proyektong binubuo ng 50 bilyon. Kaya ganito ang ginawa niya. Naantig talaga si Zoe. Alam niya kung gaano kinamumuhian ni Levi ang pamilyang iyon, ngunit sinabi niyang isa siya sa kanila para tulungan lang siyang makuha ang proyekto.